Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to ay mula na naman kay The News Board. So meron itong pamagat na kakapasok lang nagkagulo na PBBM Duterte matapos nalantad tunay na nangyari. Tobats Robin Aimee iyak. So, yan yung panonorin natin. So, bibigyan natin to ng reaction. Tingnan natin kung ano yung nakapaloob sa video yung to. Ano. So, bago natin simulan, The News Board, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoises. So, mga kanoysi, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, kakapasok lang nagkagulo na PBBM Duterte matapos nalantad tunay na nangyari. Tobats Robin Aimee iyak. So again, The News Board Pilipinoises. Like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos aminin ni Inday Sara na malabo nang makabalik ang dating Pangulo, kasing labo na manalo itong mga alipores ni Duterte sa pagkasenador, abay sigaw ni Ipe. Do you think makaka-apekto yun? Diba? Well, kahit naman siguro hindi makulong si FPRRD kung mahina talaga yung mga senador niya, hindi naman siguro mananalo din, di ba? Like for example, yung mga hindi ganong kilala na mga senador ni FPRRD. Parang may mas chance pa nga. Ay hindi, mukhang malabo na ring manaro to si Ipe. Siguro sila Bato Bongo lang, di ba? Turo ko sa inyo, makakauwi ang ating ama! Dagdag pa ni Bongo at Robin. Oh, tapang niya. Paano niya kaya nasisiguro yun? So, paano yan? Nasupalpal na si Ipe ni BP Sara. So, hindi nakauwi. Nag-birthday na si FPRRD, nandun pa rin sa dahig. Diba? Sayang yung pag-hype ni Philip Salvador. Padilla, abay illegal ang pag-aresto kay Duterte. Kaya 1,000% umano na maibabalik nila si Digong. Kaya naman binira ang kahambugan ng mga tukmol na alalay ni Duterte at ang malaking plano na guluhin at pabagsakin ang Marcos administration. Talaga namang napaka-improbable na maibalik si Digong dito. Dahil pag nagsimula na yung trial sa ICC, only an invasion of the Netherlands can prevent the trial. Ibig sabihin, talagang hindi siya maibabalik. Kahit sinisigaw ng kanyang mga followers, send him home. Tingin ko nag-doon na rin yan kay Vice President Sara. Pero, meron ding possibility, this is the calm before the storm. Sabi nga nila, one step backward, two steps forward. Ibig sabihin, kahit sinabi ni Vice President Sara yan, baka yung mga followers nila ay may pinaplanong big event. Yung iba ay sinasabi, akala naman siguro nila may e-epekto sa Netherlands yung mga ganyang parally-rally nila, di ba? Hindi naman yan gaya sa Pilipinas na kapag ka nagra-rally na biglang magpapanik na ngayon yung nasa loob na parang anong gagawin natin sa taong bayan? Something like that. So yung Netherlands, yung ICC, iba yun. Tsaka yung mga nagra-rally dyan sa Netherlands, mga takot din yan. Di ba? Konting pagkakamali lang nila, Diyos ko, baka kulong sila could agad. be something very disruptive. Sabi naman ng iba, prayer lang naman. Pero kahit prayer yan, kung magpe-pray sila sa harapan ng Malacanang, it can also be disruptive, di ba? Ibig sabihin, yung padron nila, yung political leader na wala na at hindi na maibabalik, no? Siya ba ay pwedeng rallying cry, rallying point, katulad ni Erap nung nangyari yung Courtesy kay former Secretary Ronald Yan. Pero other forces, yung followers mo, pwede maging desperate dahil sa isang zero-sum game, you have nothing to lose. Kung ikaw ay confronted by the possibility of your political mortality, pag ikaw ay kinakaharap mo ngayon na mawawala na kayo sa ating political landscape, baka maging desperate ka at gawin mo na lahat para yung sinisigaw nila last year na pabagsakin si Marcos, no, nung panahong Palikibuloy, ay baka merong sumubok. Well, batay sa profiling ko, Like, pansin ko rin talaga, yung kampo talaga nila, parang nagpapanik talaga sila na mawala sa kapangyarihan. Kasi yun nga, si VP Sara na lang kasi yung last option nila. Tapos, inaambahan or inaano pa na i-impeach, di ba? So, isipin nyo na lang yun if ever magtagumpay yung impeachment na yan. Di ba? Edi hindi na makakatakbong presidente si VP Sara. So, alam niyo yung kaba nila is 100% talaga. Yung tatay pa ni VP Sara is nandun na sa dahig. So, I think mga 98% ata, di ba? Na yung possibility na doon na talaga siya. Hindi na siya makakalaya, di ba? So, nagpapanik talaga sila. So, ewan ko na lang dito si Pulong at saka si Baste kung tatakbong senador or VC to next election if ever ma-impeach si BP Sara. Pero I think hindi na ganun kalakas, 'di ba? Yeah, para sa akin lang naman 'yon. So kayo na rin bahala sa mga opinion niyo, bahala kayo.
Vice President Sara Duterte ay mas nakakatakot siya pag siya ay malumanay. Ibig sabihin, baka tinatago niya sa loob niya yung talagang mga plano. Siguro baka mas kwan siya ngayon, after nung kanyang assassination controversy, baka mas naging circumspect siya ngayon. Na kung meron siyang gustong gawin, halimbawa tayampato, ay itatago na lang niya sa sarili niya until it happens. Parang ang packaging lang sa mga nangyayari ay ito ay labanan ng mga Marcoses at saka ng mga Duterte. Nakakalimutan yung mga biktima. At nagulat ako na si Secretary Boying Remulla pa na nag-fail talaga yung ating judicial system during the time ni President Duterte. At sinabi nga niya, wala naman talagang choice yung mga biktima kung hindi pumunta sa ICC. No? At siya pa yung nagsabi. Diba? Tapos, sinisisi nila sa administrasyon. Kaya nga, diba, sabi ko sa inyo, merong isang meme na may larawan ni Trillanes, tapos nakalagay, siya yung nagpakulong kay Digong, tapos ang sinisisi si PBBM. Alam niyo yung ganun? Like, parang sinisingle out na talaga nila si PBBM. Diba? Si Trillanes, wala. Parang happy-happy lang. Grabe, ako yung isa sa nag-effort dito para mapunta to sa ICC. Masyado nyo kasing minamaliit. Siguro, up until now, pinanghahawakan nyo pa rin yung pangako ni PBBM na hindi niya papapasukin yung ICC. Pero wala nangyari na dinaan ba naman sa Interpol, di ba? So, iyak tawa na lang talaga kayo. Mamin na nag-fail talaga yung ating judicial system. No less than the Secretary of Justice. Nagkakagulo na nga ang kampo ng mga Duterte, lalo na at naglilitawan na ang mga traidor at di umano'y nang iwan sa kanilang amo. At kung sino yung hinag? Parang may no less than ka the Secretary of Justice. Nagkakagulo na nga ang kampo ng mga Duterte, lalo na at yan, si Bongo niyakap siya ni Bundok ba? Senador niya. Maraming drama lilitawan na ang mga traidor at di umano'y nang iwan sa kanilang amo. At kung si Robin, Ipe, Bongo ay illegal ang warrant, abay si Bato, biglang ginulat ang kampo ng mga Duterte. Kini-question na nga ng lahat ng kampo nila, ni Duterte at ng mga aliado niya. Tinga si Amy Marcos, nagsasagawa na ng pagdinig ng Senado na illegal yung pagkakaaresto kay Duterte. Illegal yung pagkakaaresto kay Duterte. Sabi ni Bato, we are not challenging the validity of the warrant because Duterte is already in the custody of the ICC. De La Rosa said in a radio interview on DWIZ. Kini-question nyo yung validity ng warrant ni Duterte? Si Bato nga, hindi niya naman daw pala kini-question yan. Para sa kanya, valid yung... Paiba-iba ng opinion. Paiba-iba ng statement, diba? Tapos kapag si PBBM gumaganyan, inaatake nila sa part na, ano ba, wala ka bang isang salita? Like, ano yun? Anak ng Teting. Warrant. O yan, naisipan tuloy ni Brad Idol. Ikaw daw ba ito ang trader sa grupo ng DDS? Para kay Bato, wala, valid naman yung warrant. Wala na tayong magagawa dyan. Nandun na si Duterte sa ICC. Malinaw yung pagkakasabi ni Bato. Direct quote yan ng inquirer sa kanya. Nako. Sa interview kay Bato ng DWIZ. O, ang sinabi ni Bato wala, hindi namin kini-question yung validity ng warrant. Kasi kung hindi valid yung warrant, di dapat na-release na si Duterte. Bakit nandun? Diba? Sobrang aware sila. Actually, kahit naman siguro si FPRRD, aware siya na meron talaga silang nalabag na batas. Ang gusto kasi nitong mga supporters din ni FPRRD is parang i-disregard na lang yung mga violations, i-disregard na lang yung mga nalabag ni Digong. Total, may nagawa naman daw na mabuti. Like, pwede ba yun? Diba? Na parang hindi na lang natin bibigyan ng pagkakataon yung mga pamilya ng nabiktima ng EJK. 'Di ba? Kasi parang I think unfair 'yun para sa sa family na victim talaga. May mga DDS na naman diyan na mag-comment na paano yung mga mabibiktima nila. 'Di ba? So, 'yan naman talaga yung parati nilang banat Pero kung ganyan naman pala aware naman pala talaga sila na mayroon silang nalabag na batas, edi hayaan na lang natin na panagutan nila 'yun. 'Di ba? At least makatulong pa tayo na pagsisihan yung mga kasalanan nila. 'Di ba? Tsaka, sa inyo na rin mismo nang galing na no one is above the law. Tapos, bakit ngayon parang gusto nyo na i-exempt si FPRD? Porket ba sobrang idolo nyo na talaga siya? Kaya i-exempt nyo? 'Di ba? Pa rin siya sa ICC. So, ibig sabihin, valid yung warrant. Ano kayong masasabi ng mga legal team ni Duterte dito? Ay, oo nga pala. Si Panelo nga pala, matindi ang komentaryo kay Bato. Tsaka kay Roque. O, yung pala yun. Pwedeng ganito. Mahamak nga naman to si Bato. Magkakasama sila nila Duterte, pero ang mga statements niya, inconsistent. Nako. Bakit inconsistent? Ang sabi ni Bato kasi, Nako. valid yung warrant. Pero ang may problema yung gobyerno, bakit naman kasi nag-cooperate sa Interpol? O, yan. Yan yung Ha? Valid yung warrant, pero ang problema ang gobyerno, bakit nakipag-cooperate sa Interpol?
Anak ng teteng, oh. Inuugag nyo na nga yung tao, di ba? Inuugag nyo si PBBM. Sige, sabihin na lang natin na yung gobyerno is parang, kasi yung word na gobyerno nyo, si PBBM lang naman yung pinatutungkulan nyo, di ba? Kasi sabi nyo nga, hindi naman talaga magtatagumpay yung ICC arrest na yun if tinanggihan nyo ni PBBM. Di ba? So, ang tanong, hindi nyo ba inuugag yung tao 24/7? Sobrang dami nyo ng paninira na ginawa. Tapos anong i-expect nyo? Panghahawakan pa rin ni PBBM yun. Alam nyo naman pala na si PBBM lang yung tanging makapagpigil nun. Hindi nyo pinigilan yung mga bibig nyo. 'Di ba? Na atakihin yung tao. Tapos ngayon isisisi nyo kay PBBM. 'Di ba? Parang ano lang yan eh. For example, nagnakaw ka. Tinakbo mo yung bag ng estudyante. Tapos ngayon, pinatid ka ng nakasalubong mo. 'Di ba? So, ang pagbibintangan mo, yung nakasalubong mo na pinatid ka kasi nahuli ka ng pulis. 'Di ba? Nahuli ka ng pulis dahil pinatid ka. So, ang pagbibintangan mo, yung pumatid sa'yo. 'Di ba? Eh, 'di ba dapat ang sisihin mo yung sarili mo kasi ninakaw mo yung bag. Same lang din dito. Kayo yung gumagawa ng kasalanan. 'Di ba? Tapos ngayon, kapag mahuli kayo, isisisi nyo sa taong may kinalaman sa pagkakahuli sa inyo. Aware naman pala kayo na valid yung warrant eh. Diba? Aware naman kayo na meron talaga kayong kasalanan, pero bakit ganun? Bakit sinisisi nyo sa tao? Na which is, yung tao din, is inuugag nyo ng matindi. Diba? Ang gulo-gulo ng Isisi ni mga to. Bato. Pero sa sinabing yan ni Bato, damaging yan sa kampo nila. Dapat nga matibay ang paninindigan niya kasi kasama siya sa may warrant to arrest eh. Pangalawa siya kay Duterte. Pero ang mga statements ni Bato lately, parang ang mga actions at mga statements ni Bato, pagiwang-giwang na, parang naging marshmallow bigla ang I think baka takot siya na siya yung pag-initan talaga ng gobyerno din. Which is, mangyayari naman din talaga. Gustuhin niya man o hindi. 'Di ba? Kasi hahanapin na nga siya. Ibinigay nga yung ulo, yung kamay pa kaya. 'Di ba? So anyways, courtesy din pala kay Attorney Enzo. So supportahan niyo rin 'yan. Bato. Anong sabi ni Bato nung una? Hindi na ako sumama sa Hong Kong kasi mayroon nang nag-tip sa akin na aarestuhin kami. May warrant to arrest na kami ni FPRRD. Ayaw ni Batong ma-aresto kasama ni Duterte. Parang sa kanya, kung ma-aresto si Duterte, si FPRRD, bahala siya ako. Gagawa rin ako ng paraan ko. Ang pangalawang ginawa ni Bato, humingi siya ng tulong sa Senado. Sabi niya, tulungan siya, proteksyonan ng Senado. Samantalang kasasabi Which is, taliwas din sa sinabi niya. Nasasamahan niya si FPRRD hanggang sa dulo. So in short, parang iniwan mo lang din yung master mo. 'Di ba? Para iligtas yung sarili mo. Actually, okay lang naman talaga kung inahangad mo yung survival mo, 'di ba? Like iniisip mo lang yung sarili mo, survival mo. Bahala ka nang maano ka diyan basta ako dito safe. Pero ano kasi, kayo kasi yung malakas magbigay ng mga statement na sasamahan nyo hanggang dulo, something like that. Tapos kapag sa ibang tao, meron silang mga sinabi na hindi tinupad, galit na galit kayo, sinasabihan nyo pa na walang isang salita. 'Di ba? Doon nagkakaproblema. Kung hindi nyo sana pinupuna yung iba sa, pagiging merong isang salita, edi, yan, maiintindihan pa namin na parang, okay, nagawa mong iwan si FPRRD sa ere kasi gusto mo lang iligtas yung sarili mo. 'Di ba? Pero yung ganyan, tira ng ibang tao na wala ka palang isang salita, ganun ka din naman pala. 'Di ba? Kaya medyo nakakainis din yung part na yan, 'di ba? niya lang na okay lang na ma-aresto siya, buti nga matulungan niya si Duterte, may samahan niya eh. Pero biglang kambyado. At ang pangatlo ngayon, ito na, we are not questioning the validity of the warrant ng ICC. Hindi naman kini-question ni Bato. Kay Bato pala, valid yung warrant. Ang hinanakit niya lang daw dahil bakit nag-cooperate ang gobyerno sa Interpol. O yun ang hinanakit niya. Pero tungkol sa ICC warrant to arrest, valid daw yun. Ang sabi ni Bato, nandun na si Duterte sa ICC, hindi naman nakabalik na eh. Di ibig sabihin, valid yun. Nakuha niyo yung argumento ni Bato. Sabi ni Bato, valid yun, yung warrant to arrest. Kasi nandun na nga si Duterte sa ICC, hindi na nakabalik eh. Kung Kaya nga, sobrang nangingilag si Bato ngayon, di ba? Kasi alam niya rin na yung ipapadalang warrant sa kanya, sobrang valid din yun. Di ba? So, ang ginagawa niya na lang, edi taguan. Taguan na lang, kaso si Torre yung taya. So, wala, ipaubaya na lang natin to kay Torre. hindi valid yun, hindi dapat nakabalik na ng Pilipinas. Pag nabasa yun ni Duterte, makakarating siguro kay Duterte yun. Sasabihin na, halika, turusan natin sa ulo. Kaya nga hindi na nagpapakita si Bato kasi baka mabigla na naman. Kaya si Bato, hindi niya na ina-announce kung nasaan siya. Hindi niya na sinasabi. Kaya alam niya, baka minumonitor na naman siya ni Torre. Narito naman ang matinding buwelta dahil sa mga patutsada at paninira sa ating Pangulo. Nung panahon daw ni Duterte, napakahirap ng hustisya kasi nga yung pulis ang nasusunod. Minsan na tinatakot pa nila yung fiskal.
Kaya hindi magkaroon ng hustisya. Tapos sabi ni Amy, okay na Grabe, ngayon, no? okay naman. Okay na po ngayon, mas maganda ngayon. Sabi ni Amy, di dapat. Dito lang imbestigahan. Bakit sa ibang bansa pa? Sabi ni Boying, wala po kami magagawa. Ang nagreklamo po yung mga tao. So, ayun lang gusto ko lagi sabihin Tama. sa mga tulonggis na DDS. Ang ICC po, pumasok dahil nagreklamo po yung mga biktima ng EJK. Hindi naman po ang gobyerno lumapit sa ICC yung mga biktima. Oh, Kaya nga dahil sa sobrang galit talaga nila ni PBBM, men, wala na. Like, kahit yung mga family nung 2017 pa, na hindi pa naman pangulo si PBBM doon. Kay PBBM na nila ibinahit. Kasi yun nga, si PBBM yung last touch, di ba? So parang kay PBBM na nila ibinabahid lahat. Hindi man lang nila naisip na, yun nga, di ba? Yung family, doon na rumekta sa ICC. Kasi wala silang tiwala dito sa gobyerno natin. Kasi yun nga, yung time ni FPRRD, sila nga naman yung namumuno. Di ba? So paano nila makakamit yung hustisya? Kahit piskal nga daw, is ganun din. Di ba? Parang natatakot daw. Yung mga result ng PNP is parang iniiba or some kind dinodoktor or hindi sinasabi daw yung totoo. Di ba? So hindi mo rin masisisi talaga yung family ng mga victim ng EJK na pumunta doon sa ICC. Di ba? Kaya nga parang medyo weird na sabihin na okay naman pala yung ngayon. Yung hustisya natin or yung justice natin. Bakit hindi dito? Kaso nandun na nga, di ba? Di ba? Naiparating na doon sa ICC. So ano magagawa natin? Di ba? kasi nakita nila ang bagal ng gulong ng hustisya dito sa Pilipinas. Tapos ito, binanatan naman ni John Vic Remulla, mga kababayan. Sabi Yan niya, din. yung nga yung nangyari. Bakit hindi imbestigahan ng Senado itong mga nangyari sa EJK? Hindi yung imbestigahan mo, yung mga pulis. Nagpatupad lamang ng Tama. batas. May point din yun. Di ba? So, anyways, courtesy din pala kay Batang Maynila 2 So, supportahan nyo So, rin ito yan. yung mga dahilan kaya nagagalit ang tao kay Amy Marcos Kaya pati yung kanyang kapatid na si Presidente Bongbong Marcos, nabuisit na rin At hindi siya sinama dun sa sa alyansa. Mukhang tinanggal na mga kababayan. Parang kumpirmado parang tinanggal na So yan mga kababayan, ang linaw-linaw Oh, 11 na lang ang alyansa. Ibig sabihin, goodbye Arawi. Amy na. Natanong naman si Amy Marcos Ano po ang masasabi ninyo dun sa hindi pagbanggit sa inyo dyan sa Cavite ni PBBM? Sabi niya, okay lang, tiisan tayo. Wala nga siya pa nagsabi na tiisan. Tiisan daw, di ba? Tapos actually may statement latest si Senator Amy na parang sabi niya hindi naman daw niya ginawa yun para magpabango dun sa mga supporters ng kabila. Ginawa niya lang daw yun kasi yun daw yung tama. So comment niyo sa baba kung naniniwala kayo kay Senator Amy or comment niyo sa baba kung anong masasabi niyo sa statement niya na yun. Kayo na lang bahalang humusga. Bahala kayo dyan. Siya nga ito may pakana. Siya yung gumawa ng paraan para masira itong administrasyong Marcos. Tapos meron pa siyang magsasabihin na tiisan tayo. Hindi ka tinitiis. Ikaw ang tinitiis mo yung kapatid mo. Imbis na tulungan mo, alalayan Tama. mo. Alam niya, mas matanda ka doon sa kapatid mo. Kung mas ka, parang hindi ko alam kung tumatakbo sa isip ni Amy. Nako, Madam Amy Marcos, kapag ganyan ang style mo at Mahirap binabanatan mo mga Mahirap talaga siyang basahin, man. Like, legit talaga. Like, dati pa naman, di ba, na parang yung suporta niya sa Duterte is iba talaga. Iba talaga. Pero, may mga, yun nga, di ba, parang in-acknowledge kasi to ni Banat Bay. Sabi kasi ni Banat Bay, oy, parang pakinggan natin tong sinasabi ni Amy Marcos about dito sa, illegal nga daw yung pagkaka-arrest. Tapos biglang banat si Banat Bay. So, hindi ibig sabihin, pinapanood natin yung ali is pinopromote na natin siya. So, hindi natin siya pinopromote. Alam nyo yung ganun, men, ang sakit. Di ba? Hindi ka na nga, or sobrang iba na nga yung tingin sa'yo ng mga supporters ni PBBM. Tapos sa supporters pa ng mga Duterte, parang may pa-disclaimer pa na, di porket ito yung sinasabi ni Amy Marcos is pinopromote na natin siya. Diba? Si Harry Roque, sabi pa si Harry Roque, wala na. No na, hindi na tayo magpapadbudol dyan sa Marcos na yan. So, something like that. So, parang napaso tuloy siya sa dalawang panig. diskusyon. Mukhang malabo ka makapasok. At yung ginagawa mong style, yung pag-imbestiga, hindi po bumibilib sa inyo ang kampo ng mga Duterte. Galit na po sa inyo ang mga DDS. At sa ginagawa ninyo, nagagalit na rin po ang mga loyalista. Kahit si Presidente Marcos, hindi na nga kayo kinakampanya, hindi na kayo endorso. Kaya ito, solo Arawi. flight kayo dyan. Kaya hindi natin alam kung saan dadamputin itong si Amy Marcos. Sa mga sa mga nagmamahal po sa ating bayan. Siguro, ilaglag nyo na to Arawi. si Madam Amy Marcos. Actually, dati pa naman siyang nakalaglag talaga sa listahan ko. Dati pa, like, yung mga past videos natin,
nakikipagbardagulan pa talaga tayo sa mga Marcos loyalists kasi kini-question pa tayo. May mga Marcos loyalists dati sa mga nakaraan nating video na parang ano ka ba? Bakit ganyan ka? 'Di ba? Dapat iboto natin lahat ng ini-endorso ni PBBM. Para sa ikaunlaran ng bansa, something like that daw. So parang sinabihan ko na lang siya na, Manong, hindi naman porket under siya ng alyansa ni PBBM is dapat iboto na talaga natin siya. Kasi tayong lahat naman, meron tayong kalayaan na piliin kung sino yung gusto nating mga senador. Di ba? Paano kung yung trip ko, yung mga nagre-re-elect na sa Senado is hindi ko na iboboto? Kasi yun nga, galing na nga sila sa Senado dati. Di ba? Wala naman silang gaanong nagawa. Tapos ang sasabihin lang nila, tatakbo ulit sila kasi ipagpapatuloy nila yung mga batas na hindi nila naipasa. Like what? Hindi nyo nga nakaya dati tapos ngayon uulitin nyo pa. Tapos hindi lang naman kayo isang taon, 'di ba, na nandyan sa Senado para yung batas nyo na hindi naipasa is hindi nyo ulitin agad. Bakit kailangan kapag ka magre-re-elect pa, doon mo pa uulitin? So something like that pa. Kaya ako, medyo tagilid na ako sa mga nagre-re-elect din. Yun nga, yung mga bilyar din. Wala naman talaga akong nakita sa, mga bilyar na yan. And syempre, ito kay Amy Marcos talaga. Dati pa talaga parang, iba yung karakas ng taong to. So parang wala to sa listahan ko. Well, sa akin lang naman yun. Kayo, nasa sa inyo pa rin yan kung nananalaytay pa rin yung pagiging Marcos loyalist nyo. Like, loyal talaga kayo sa lahat ng mga Marcos. Nasa sa inyo na lang din yan. 'Di ba? Kayo na lang bahalang tumimbang, 'di ba? Pakinggan niyo yung puso niyo, isipin niyo mabuti, and then boom, iboto niyo kung sino yung gusto niyo. 'Di ba? 'Yun lang naman. So, Kasi tuloy. ako gusto ko talaga yung mga kandidatong sumusuporta sa gobyerno. Pero hindi ibig sabihin nun lahat ng nasa alyansa isasama natin. Ako, mag-isip-isip din tayo kasi Tama. meron akong mga nakikita dyan na parang hindi naman karapat-dapat na sumama sa 20th Congress. Tsaka na natin sasabihin yan kapag Ito pa, 'di ba? Syempre, may mga senador din diyan sa alyansa ni PBBM na may mga record na ng pagbalimbing. 'Di ba? So kung nagawa nilang bumalimbing sa kampo ni PBBM, di na rin kagulat-gulat na after this election kapag nagsipanalo yan, babalimbing ulit yan sa kabila. 'Di ba? Kahit doon na lang Yun na lang yung tingnan natin malapit Diba? na pong eleksyon. Balat kayo. So ibig sabihin, Madam Senator, hindi po naniniwala sa inyo DDS. Tapos yung mga loyalista nagagalit na rin sa inyo. Aroy. So paano na? Ano mangyayari? Ano mangyayari sa yung pangarap na maging senator uli? Wala. Aroy. Laglag sa kangkungan. Alat kayo ka na, ulahin mo lelang mo. Aroy. O hindi naniniwala DDS sa'yo Kahit anong drama, kahit anong sasabihin mo, kahit may pahiring-hiring ka pa dyan, concentrate ka sa hearing. Hindi naniniwala sa'yo mga DDS. Kaya kung ako kay Senator Amy Marcos, Aroy. ka na lang, mag-concentrate ka na lang, tulungan mo kapatid mo. Huwag ka na mag-drama-drama na may pahiring-hiring pa dahil mismo mga DDS hindi naniniwala sa inyo. Ayan mga kababayan yung kanya reaction. Masaklap yun. Sobrang saklap nun kasi magkabilang panig, walang tiwala sa'yo. 'Di ba? So saan ka pupulutin nun? Sana nag-independent ka na lang. 'Di ba? My God. Okay lang daw siya tanggalin sa alyansa. Pag tinanggal sa alyansa to, di mas lalong nag-slim ang kanyang chance sa manalo. Kasi hindi nga siya pumapasok sa top 12 di mas lalo na. Lalo na ngayon kung ano-ano pinagagawa niya. Para daw sa soberanya. Magpapaimbestiga para sa soberanya. Kaya marami nagsasabi, Senator Amy Marcos, huwag ka masyadong magpasiklab kay Duterte. Tingnan po ninyo yung mga biktima ng EJK. Dapat tinanignan ninyo. Yun lang. Mas marami po yun, hindi po sa isang tao lang. Ang mandato ninyo ay para sa taong bayan. Hindi po para kay Duterte. I think kasi maingay din yung isang tao na yan. Kahit na sabihin natin na isang tao lang yan. Pero FPRRD kasi sobrang laki ng fan base, di ba? So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video ito ay mula kay The Newsboard. Supportahan nyo yan. Tapos, syempre, courtesy na din kay, yung kay Sir Llamas at saka itong kay Batang Maynila 2. It's Attorney Enzo. Supportahan nyo rin yan. Tapos, syempre, The Newsboard pala. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, i-subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Comment nyo naman din sa baba kung yung mga opinion nyo dito. Tapos, ito na. Malinaw pa sa klaro. Itong kapatid ni PBBM is, parang nagpalabas nga siyang statement na ginagawa niya lang daw yon yung pag-iimbestiga sa pagkakaano kay FPRRD kasi parang nakita niya rin na may something nga daw and
yun daw yung gusto ng taong bayan. So, taong bayan ba talaga ang may gusto nun? 'Di ba? Kasi sa pagkakaalam ko, DDS lang ang pumapabor na imbestigahan yun. Hindi yung mga supporters ni PBBM, supporters ng mga kakamping or I don't know na lang din kung ano yung stand ng kakamping dyan, ano. But, yun nga, dapat hindi gamitin yung word na taong bayan, di ba? Unfair naman yun kung gagamitin yung word na taong bayan. Dapat yung mga DDS na lang, di ba? Yung gamitin na word. And then, sinabi naman dito ni Senator Amy na parang hindi naman daw talaga siya nagpapabango sa kampo ng kabila. So, wala na. Sabihin niya man yan o hindi, syempre, ang basa ng taong bayan dyan, especially ng mga DDS, oy, parang nag-a-attempt ka sa namin di ba? Nagpapabango ka sa amin di ba? Something like that. So, kita naman natin, in-acknowledge naman din talaga siya ng mga vloggers sa kabila. Even Banatbay, in-acknowledge si Senator Amy Marcos, and then yun nga lang, may karugtong, may disclaimer, 'di ba? Na parang sabi ni Banatbay doon na, "Hoy, hindi porket pinapaboran natin yung pinagsasasabi ni Senator Amy dito is ini-endorse na natin siya." 'Di ba? May pagganon-ganon pa si Banatbay na parang kasi tayo dito, pag tama palakpakan, pag mali banatan. 'Di ba? Parang ganun yung ginagamit niyang statement. Yung sa kampo niya naman, hindi niya naman mabanat-banatan. 'Di ba? Sige, sabihin na natin, si Senator Bato, tama ba yung magtatago ka sa warrant? Kasi sabi mo, kapag mali banatan, di dapat banatan mo si Bato. Na pagtataguan niya yung warrant ng ICC, kapag may warrant na siya, magtatago siya. Tsaka wag niyo masabi-sabi na na dahil kapanali niyo, kaya ganyan. Kasi sa banner pa naman ni Banatbay, nakalagay doon, no one is above the law. Diba? So, bakit ngayon parang sila yung above, sila yung masusunod? Diba? Na kapag hindi papabor sa kanila, is wala, babanatan nila. Tapos kapag kapabor sa kanila, panunuorin nila. So, which is yun yung nangyayari ngayon kay Senator Amy. Diba? Na since tinakel ni Senator Amy yung pagkahuli ni FPRRD is pinapanood nila. 'Di ba? Kasi pumapabor sa kanila eh. Pero what if yung pag-iimbestiga ni Senator Amy yun is mas lalong didiin sa mga Dutertes? Do you think papalakpakan nila yan? Of course hindi. Kaya nga magkakaroon din talaga ng bias So, yun lang naman. Kayo, i-comment nyo rin sa baba yung mga opinion nyo dito, And then, about naman dun kay, kay Trillanes nga. O yung kay Bato din. Kasi parang kinorek na nga ni Bato, di ba? Na parang sabi ni Bato, okay naman yung warrant talaga. Valid yun. So, it means, aware si Bato na valid nga yun. Di ba? Aware din naman si FPRRD na meron silang pananagutan. Di ba? Kaya nga, nung time na yon, nag-withdraw si FPRRD sa ICC. Kasi alam nila na meron talaga silang pananagutan after his term. Diba? Siguro kung hindi tumakbo si PBBM, tapos si BP Sara yung tumakbong presidente, baka wala, tuloy-tuloy pa rin yung paghahari-harian nila ngayon. Minalas lang talaga sila kasi hinayaan nila na tumakbo si PBBM. Siguro, ang naisip din ng mga DDS dati kasi, or ng mga Dutertes, hindi nila pwedeng sabayan si PBBM na tumakbo. Like for example, ang presidente that time, si Leni Robredo, si PBBM, tapos si VP Sara, tapos si Isko Moreno pa. For example, itong apat na to. Isipin nyo na lang, if ever magsisige si Isko, parang siya yung last guy, pero syempre makakakuha pa rin ng boto yan. So parang minus votes din yan. So, if ever kasi tumakbo si VP Sara at saka si PBBM ng presidente tapos kasama pa si Leni, possible na itong boto ni PBBM at saka ni VP Sara mahati ito. Diba? For example, 30 million yung boto na nakuha ni PBBM. Tapos kay Leni is 17 million. Kunyari, 17 million lang. Kapag tumakbo kasi si VP Sara, possible yung 30 million ni PBBM magiging
15 million na lang yun. Kay VP Sara, 15 million na lang din. So, mahahati yung boto dahilan para matalo yung dalawa. Matalo si PBBM at VP Sara. Si Lenny yung magwawagi. Kaya ang ginawa nila, nagpa-busy na lang sila. 'Di ba? Ni PBBM. So, siguro hindi nila to na compute ng maigi na maaari palang humantong sa ganito mag-away-away sila kapag nasa posisyon na. Kasi iba din kasi yung iba yung atake ng ng mga Dutertes eh. Nung pa lang, grabe, pinag-iinitan na talaga nila yung Marcos admin. Simula nung naupo sila. So, I think, parang inaano-ano lang nila. 'Di ba? Kasi dati hindi naman umiimik si PBBM eh. 'Di ba? Sasabihin lang nila, weak leader, weak leader, weak leader. Yung tao pala, nag-iipon na pala ng sige lang. Sige lang, weak nyo lang ako ng weak. So, ayun. Nung mag-strong na, nag-iyakan ng lahat. Diba? So, sana maging aral to sa mga Duterte na wag masyadong matapang, especially yung kalaban nyo is nasa kapangyarihan. Tsaka wag nyo sasabihin na abuso sa kapangyarihan kasi once din kayo na nasa kapangyarihan or dumaan din kayo na nasa kapangyarihan kayo, which is ginawa nyo rin kung ano yung gusto nyo. Pina-close nyo yung ABS-CBN, tapos yung mga dilawan, winarak nyo, di ba? Diniretso inodoro nyo. Si Laila de Lima, pinakulong nyo. Sobrang dami nyong nagawa dati dahil sa kapangyarihan nyo. Yung war on drugs, naging matagumpay siya dahil sa kapangyarihan din yon. Di ba? So wag nyong sasabihin na mayabang sila or nag-iba sila sa kapangyarihan kasi I think yung lahat siguro kayo na nasa kapangyarihan, parang untouchable kayo eh. Especially yung president. Meron nga silang immunity, di ba? So, yun lang naman. So, kayo naman sasabi niyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, the news board, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC out.